Bago pakinggan ang storya, maaring mag-subscribe, mag-comment at like muna para masundan ang storya at ito'y napakalaking tulong na din sa gumagawa. Maraming salamat. No Second Chances. Ngayon ang araw ng ika-10 taunang Elite Recruitment Drive, at lahat ng nagtatapos na estudyante sa Lithium Mine Middle School ay nagtipon sa gymnasium, naghihintay sa pagdating ng mga elite na may dalang gamot na magdedesisyon sa kanilang kapalaran. Ang mga elite ay ang mga idolo ng Golden Dragon Nation, mga superhuman na may mga magic abilities na nagmula sa divine injection na matatanggap ng mga estudyante ngayon. Wala sa mga anak ng mga Manero ang nakakita ng isa sa kanila, maliban na lang sa mayor, na nagbibigay ng mga talumpati ng ilang beses sa isang taon, at ang excitement na makita sila rito mismo sa kanilang paaralan ay ang tanging na pag-uusapan ng mga estudyante sa loob ng ilang buwan. Kaya, maiisip mo ang kanilang pagkadismaya nang hindi isang sikat na idolo ang dumating, kundi isang grupo ng mga elite mula sa militar na gagawa ng mga injection. Ngunit kahit hindi sila ang mga mang-aawit o mga artista na kilala nila, hindi lihim na ang mga military elite na ito ay mga tagapagligtas na nagpoprotekta sa kanilang bansa laban sa mga kaaway na hukbo at ang palaging banta ng mga magic beasts, sinabi ito ng telebisyon sa cafe at ng mga guro sa paaralan. Kahit hindi pa nila nakikita ang isang elite ng personal, nakakita na sila ng mga magic beasts, at madalas, may mga earth mice na nagtatago sa buong bayan ng Minahan, at ang mga magsasaka sa malapit ay nagpaparami ng mga monstrous boar sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit hanggang kamakailan lang, ang kapangyarihan lamang ng teknolohiya at ang banal na magic ng mga high priest at priestess ng simbahan ang nakakapagpigil sa mga ligaw na hayop. Gayunpaman, kapag ang mas malalakas na halimaw ang dumating, nagtatago ka, o namamatay ka. Iyon ang pamumuhay ng mga tao ng Golden Dragon Nation, at sa katunayan, karamihan sa mga tao sa mundo. Si Carl ay nag-aalala sa kanyang upuan habang naghihintay siya sa pagdating ng nurse para i-administer ang serum shot. Ngayon ang pinakamalaking araw sa buhay ng isang batang estudyante, ang araw na bibigyan sila ng Mana Awakening Serum, mas kilala bilang Divine Serum. At malalaman nila kung makakakuha sila ng mga kakayahan na maaaring magbago ng kanilang buhay, o kung mananatili silang mga karaniwang manggagawa sa isang lithium mining town sa buong buhay nila. Ito rin ang huling araw ni Carl sa paaralang pinapatakbo ng gobyerno bago siya magsimulang magtrabaho ng full-time, o sana, umalis sa lumang bayan ng Minahan. Kung siya ay compatible sa serum, pupunta siya sa Golden Divine Academy ngayong gabi, at handa nang sanayin ang kanyang mga bagong kasanayan bilang isang tagapagtanggol ng Golden Dragon Nation. Nakaupo na sila ng isang oras sa mga talumpati ng punong guro, na nagpapaalala sa kanila ng kanilang tungkulin sa bansa, ang kaluwalhatian ng mga elite, at ang kahalagahan ng pagkakataong ito na ibinigay sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga anak lamang ng mga karaniwang Manero, mahirap at malamang na hindi na magiging iba pa. Ipinikit ni Carl ang kanyang mga mata nang itulak ng nurse ang kariton na may bukas na malita sa tabi niya, at pagkatapos ay isang matinding sakit ang tumama sa kanyang braso at ang mundo ay sandaling nawala. Ang sakit ay kumalat sa bawat selula ng kanyang katawan, parang pinipunit siya mula sa loob, at ang dugo ay pumuno sa kanyang baga, na nag-iiwan sa kanya nalulunod habang nakaupo sa metal folding chair ng auditorium ng kanyang paaralan. Mali ito, ang injection ay dapat lang sumakit kapag tinusok ka ng karayom, hindi ganito. Habang nawawala ang kanyang malay, napagtanto ni Carl na siya ay malamang na isa sa 100, ang bihirang nakamamatay na reaksyon sa injection na naghihiwalay sa mga tagapagtanggol ng bansa sa mga karaniwang tao. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, lumiwanag ang kanyang paghinga, ang sakit ay nagsimulang hamupa at ang kanyang mga mata ay damilat. Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik ang malay ni Carl, na may sakit pa ring dumadaloy sa bawat selula ng kanyang katawan. Ang malalim na pulang mga mata ng nurse, isang side effect ng kanyang sariling serum injection, ay nakatitig ng diretso sa kanya,
at may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Ayan ka na, akala ko na wala ka na doon ng 1 minuto, magandang senyales ito. Ang zero casualty sa hintong ito ay nangangahulugang may isang malakas sa grupo. Umalis ang babae, at tinitigan ni Carl ang maayos na uniforme ng militar, pencil skirt at takong, lahat ay pamilyar, ngunit lahat ay mali, nawalan ba siya ng ilang alaala pagkatapos ng injection? O may mali ba sa kanyang mga mata? Sa pangalawang pag-iisip, may mali talaga sa kanyang mga mata. Medyo malabo pa rin ang mundo kapag wala siyang tinitignan. Napaigtad siya nang sumakit muli ang kanyang ulo at isang bagong alon ng sakit ang tumama sa kanyang katawan. Ngunit ang babaeng militar na may kakaibang pulang mata ay tila walang pakialam habang lumalapit siya sa isang matabang batang babae malapit sa kanya at kumuha ng isang malaking karayom na puno ng kumikinang na gintong likido mula sa malita sa kanyang kariton. Walang babala. Tinusok niya ito sa braso ng babae, at ang batang babae ay biglang nawalan ng malay, pagkatapos ay dahan-daang nakabawi. Isang mabilis na pagtingin sa kanyang mga kamay ay nagpakita kay Carl ng pamilyar na kayumangging kulay, ngunit ang mga peklat at balat na nagbabalat mula sa pagkabata na ginugol sa pagtatrabaho sa mga minahan pagkatapos ng klase ay halos wala na. Napalitan ng isang maitim na pulang marka na mukhang 3 mahabang marka ng kuko na tumatakbo sa haba ng kanyang bisig. Habang tahimik niyang tinitigan ang mga marka sa kanyang braso, ito ay naging mas malinaw, at mas makatotohanan, na parang ang laman ay napunit lang, ngunit ang balat ay makinis at walang sira sa ilalim ng kanyang mga daliri. Pagkaraan ng ilang minuto, ang ingay ng mga natatakot na bata ay tumahimik, at tinitigan ni Carl ang harapan ng silid, kung saan ang isang opisyal sa formal na uniforme ng militar ay nakatayo sa likod ng isang podium, mahinahong naghihintay sa pagtatapos ng proseso. Sumali sa kanya ang babaeng may pulang mata, kasama ang 6 na lalaki na nakasuot ng coat ng doktor, bago siya nagsimulang magsalita. Salamat sa inyong pakikipagtulungan, natapos na ang Choosing Trial ngayong taon, at ang mga walang marka ay maaaring bumalik sa inyong mga klase gaya ng dati. Ngunit para sa inyong iba, binabati kita, kayo ay napili bilang mga prodigy ng bagong henerasyon ng Golden Dragon Nation, ang mga pinagpala na magdadala sa atin sa tagumpay laban sa ating mga kaaway, gamit ang benepisyo ng supernatural powers na ibinigay ng Divine Serum. Ang mga sundalo ay nagdatingan sa silid, 2 beses na mas marami kaysa sa mga bata, at nagsimulang magpanik si Carl. Ang kanyang isipan ay hindi pa rin lubos na naunawaan ang katotohanang isa siya sa mga maswerteng tao, ang mga batang compatible sa artificial na sapilitang superpowers, ang mga magiging mage, makapangyarihang mandirigma na maaaring maghati ng isang bundok, o kahit na mga legendary healer na maaaring magbuhay pa nga ng mga patay. Sa una, nilalabanan ng mga bata ang ideya na sila ay kukunin at dadalhin palayo ng mga sundalo, lalo na ang mga hindi pumasa sa pagpili. Ang problema ay kailangan nila talaga ng tulong para makalakad pagkatapos ng injections. Ang sitwasyon ay lalong nagpapalito kay Carl, ngunit hindi niya inisip na itanong kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, sakaling matukoy nila na may mali sa kung ano man ang ginawa ng serum sa mga bagong nagising na elite at itapon siya. O mas masahol pa, ibalik siya sa pagtatrabaho sa mga minahan. Ayon sa mga aralin na itinuro sa kanila sa klase, dapat siyang isang makapangyarihang bayani ngayon, hindi isang maliit na teenager na puno ng sakit at mahina na hindi makalabas sa kanyang upuan. Mukhang medyo nalilito ka, bata, hayaan mo lang kaming buhatin ka, at magiging maayos ka na pagkatapos ng ilang araw na pagtulog. Huwag mong kalimutang gawin ang homework bago kami dumating, utos ng isa sa mga sundalong lumapit kay Carl. Kaya't natagpuan niya ang kanyang sarili na dinala sa isang marangyang tren at inilagay sa isang pribadong silid na kumpleto sa sarili nitong mesa at isang call button sa dingding na may markang room service. Sa kasamaang palad para sa kanyang plano na maunawaan kung bakit ang prosesong ito ay napakasakit, sa sandaling tumama ang kanyang ulo sa unan, nakatulog si Carl.
Kung gaano katagal siyang wala siyang ideya, ngunit nang sa wakas ay magising siya, may isang tambak ng mga papel sa mesa, kasama ang isang maliit na textbook na naghihintay sa kanya para basahin ito. So, you've awakened your powers, ang pamagat ng libro, at ang cartoonish cover ay nagpakita na ito ay para sa mga bata, hindi naman sa matanda na siya, 14 pa lang siya ngayong taon. Ngunit dahil siya ang huli sa kanyang klase na nag-puberty, ang kanyang katawan ay mas bata ang itsura kaysa sa karaniwan, ang meron lang sa kanya ay isang gwapong mukha, at kahit iyon ay nakapagpabugbog na sa kanya ng isang beses o dalawa. Ngunit ngayon na nasa kanya na ang Divine Serum, magbabago na ang lahat. Dahan-dahan, binuksan niya ang textbook para makita kung ano ang nasa loob. So, you've awakened your powers. Congratulations, and welcome to the upper echelon of society, the elite 5% that have been found compatible with the awakening serum that will soon activate the latent magical powers in your bloodline, passed down from the time of our nation's founding by the immortal Golden Dragon itself. Though you have all learned about it in class, there are a few things that you don't yet know. First, your powers won't fully awaken until you use the first skill related to your specialty. Just follow the guidelines in this text, and you will discover the primary awakening method for your abilities. Once you have finished that most basic task, you can begin the homework assignment. Binasa ni Carl ang unang pahina ng 3 beses bago niya binuklat ang susunod na pahina. Susunod ay isang listahan ng iba't ibang marka na dapat mayroon ang mga awakened classes, at karamihan sa mga ito ay tila madaling maunawaan: ice shards, fire, blades, shields, paws, bows, at kahit isang ornate fan ay detalyadong may mga numero ng pahina na magtuturo sa mga estudyante sa kanilang mga paraan ng paggising. Ngunit wala namang kahawig ng mga marka ng kuko. Kaya, sa halip ay tinignan niya ang homework assignment, umaasang may mga sagot. Ngunit mas walang silbi iyon. Lahat ay tungkol sa mga kakayahan ng estudyante, kung gaano sila kalakas, ang paglalarawan, activation times, bilis, paggamit ng enerhiya, side effects. Sa madaling salita, hindi niya ito kayang punan. Lahat ng mga marka ay tila halata kung anong uri ng kakayahan ang kinakatawan nito. Kahit ang pulang aura sa paligid ng isang pares ng palakol ay malinaw na isang berserker sa isipan ni Carl, ngunit ang mga marka ng kuko ay hindi gaanong may sense. May katulad na isa na may paa ng hayop na isang uri ng druid shaman, ngunit wala namang kasing simple, ngunit nakakalito gaya ng kanya. Dapat ba siyang maging punching bag ng mga halimaw? Hindi yun tama. Sinabi ng libro na ang mga markang ito ay kumakatawan sa mga superpowers. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, wala pa ring malinaw na sagot kung ano ang dapat niyang gawin. Oras na para tawagin ang isa sa mga sundalo at makakuha ng mga sagot bago makarating ang tren sa destinasyon nito.